Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at kanina, habang nagbabasa ng mga text, parang nauulinigan na ni Rose ko ano yung magiging topic natin for the month of November. Sabi niya, magpapasko, bakit end times yan? The objective of the leadership is, our pastoral leadership is not to threaten you, but to encourage you. In these difficult times, in these perilous times, I think this is the best time to talk these things, di ba? The end times. Kasi maraming mga pangyayari sa buhay natin, actually ngayong generations na ito, na ngayon lang natin na-experience. Diba? Okay, ngayon, I want you to think about this. No? Mag-isip po kayo ng mga bagay na hindi nangyayari for the past. Eliminating the pandemic, no? Para at least alam, sagot na natin lahat yan, pandemic, di ba? So ano pa yung mga bagay na na-experience yun na hindi nyo na-experience naman dati? Alright, anyone? Ano man? Okay, climate change, that's the truth, no? Grabe, yung aming lugar na yon hindi binabaha yun, no? I mean, bumabaha, pero hindi pumabaho sa bahay. Di ba? Davao, binabaha. And would you believe the Middle East, Kuya Boy, di ba? Kailan lang binaha sila? Kasi hindi talaga sila ready sa baha. Dahil ang sabi nga nung construction na kaibigan ko doon, wala daw silang drainage system. Why? Kasi hindi naman sila inuulan. Tama? Mahabang road yan, walang drainage system. Bakit? Kasi wala namang ulan eh. Ngayon binabaha sila because of that. Merong ulan, di ba? Climate change. So what more? Pagputok ng bulkan. Tama? Grabe. Sunod-sunod. Dati, every 10 years, tama ba? Si Sister Tess yan, dyan nakatira. Ilang beses kang nakaranas? Sa TV niya lang daw nakita. Ngayon, experience niya na, at talagang kasama siya doon sa mga hinahakot, no? At naghahakot, no? Ay, wow, talaga naman. Ano ba? Ano pang mga experience niya? Earthquakes, lindol, no? Lindol, grabe mamaya. Meron akong slide siya na grabe ang lindol, no? Ang ratings natin is 7, yun ang pinakamataas, no? Every 10 years. Ngayon, meron na tayo kaagad. Imagine niyo yan, no? Alright, so, yan yung mga bagay na, are we really on the end times? I could say, mamaya na. Pastor, simula nung ikaw yung mag-preach, paborito mong topic yan, no? Kailan tayo lang 2006? Tinuturo mo na yun, Pastor, no? Alam na namin yan. No? Ba't hindi pa rin natatapos? Sabi nga ganyan, maganda nga. At least we have time to prepare. Pangit naman yung biglaan, di ba? Kaya nga po, yun ang objective nito, no? Meron ako isang pastor na kakilala, ang sabi niya, hindi relevant yung end times, hindi kailangan ngayon niya. No! No? Mama, makita din bakit hindi kailangan. Ipapaliwanag natin na out from the mouth of our Lord, He just mentioned this several times. At very clear, vivid, yung pagkakakwento niya. Pagka sabing vivid, talagang colorful. No? Yung pagkakakwento niya na talagang almost details. Isa na lang ang hindi niya sinasabi. Ano yun? Kailan mangyayari yun? Kailan? Kasi during the time, tandaan natin, nung sinabi niya, hindi ko alam yan dahil Ama lang ang nakakaalam yan. So he is quoting two things. Number one, He is a Son of God. A son of God, kung titingnan natin sa local context ng mga Hudyo, pagka po sinabing ikaw ay son of God, doon sa context na ikaw ay mag-aasawa, pagka po ikaw ay mag-aasawa, may kinalaman to sa betrothal period. Halimbawa si Rose, sasabihin ko si Nanay Flor, Tatay Lando, papakasalan ko yan si Rose, di ba? After a year. So, yun ang tatawag na betrothal period. Wala kami magiging connections except na meron kami engagement ring na magkakaroon kami ng agreement na after 1 year, babalikan ko siya. Ngayon, yung time na babalikan ko siya, from that day up to 1 year, hindi alam nung lalaki yon kasi ang nagbibigay ng information nun ay yung tatay niya. Ano yung sabihin? Kasi ang gagawin ng lalaki, pupunta siya sa kanilang bahay ulit at gagawa niya ng maayos na bahay yung kanyang asawa. Kaya nga, ang sabi po ng John chapter 14, Where will I come? Sabi niya ganyan, sabi John 14 verse 2, ang sabi doon? Where will I go? Diba sabi niya, in my Father's house, there are many mansion and I'm preparing a place for you. He is quoting that. Babalik siya. Ngayon, pagka nagawa niya na yung bahay, sasabihin niya sa tatay niya, Tay, okay na po ba yung bahay na pinagawa ko? No? Dadalhin ko na doon yung aking asawa. Pag sinabi ng tatay na no, babalik siya, gagawin niya ulit yun. So, hinihintay niya yung approval ng tatay. No? So, that's the concept. Ngayon, pagka sinabi ng Panginoon, bumalik ka na, babalik na ang Panginoon.
Pero He knows when. Kasi siya, alam Diyos siya eh. All-knowing siya, kaya lang on that particular position, hindi niya alam yon, no? And secondly, He is on, ang katayuan niya ay tao during the time. Tama? Anong sinasabi niya yon? He is not God, no? So, nirespeto niya yung posisyon ng kanyang tatay, na? Ng Diyos Ama, na hindi ko alam yan. Only the Father knows. Ang ganda, di ba? So, mga kapatid, as an introductions, we need to learn these things. And not only learn these things, but to really, kumbaga parang grasp, no? Unawain mo, intindihin mo. Kasi in perilous time like this, yung magulong buhay, lugar na walang pag-asa, probably and definitely, ito yung magiging encouragement mo. Pagka wala ka ng bigas dyan na makakain, you will trust God, no? Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lord, alam ko may mas mahirap ang mangyayari dito, pero expected na to. I believe you are so faithful that kumbaga, kaya kong lagpasan to kasi kasama kita. Is that an amen? Are you with me? Pag-aralan natin ulit, no? Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay revisiting the last days. Alright, so ano po tayo? Yan, okay. PowerPoint please. Ayan, revisiting the last days. I-revisit natin. 2021, meron bang mga updates? No? Alam nyo, kapatid, habang lumalapit itong mga panahon na ito, kasi tandaan natin ang one generation sa Bible. Ano nga yun, Bible student? Ilang years ang one generation? 70. Tama? 70 years. Yun ang one generation, one lifetime. Within that 70 years period, from the time na ang Israel ay maging bansa, we have to monitor that. Kasi yun po ang indications na ang ating Diyos ay babalik. So within that 70 years period, 1963 po nag-start yan. 2021 minus 1963. 58 pa lang. So meron pang 12 years. But we didn't know. Baka sobrang awa ng Panginoon sa mga Kristiyano. Looking at us. Hindi na kaya ng mga Kristiyano to. Dadating na ako. Amen. Di ba? Naalala ko nung aking mga anak, pagka may mga difficult moments siya, ang gusto niya, Pastor, sana Daddy, mag-rapture na. Lalo na yung sa mga utang niya. Sana mag-rapture na. Para matapos na to. Oh, well, ganun po talaga. It's an encouragement pagka nalalaman natin to. And then this is one of my favorite topic. And this is supposedly very relevant. Kasi nga po, pagka alam mo yung mangyayari sa future, di ba? Alam mo yung kantang, you hold the, you know the future. He holds the future. Di ba? Alam mo na safe ka dahil meron kang future. Alright. So tayo po tumayo, tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. At ating mong pag-aralan ang isang may detalyadong pangyayari sa ating sa salita ng Panginoon na kanyang iniwan. If your Bible is red letter, no? Ibig sabihin, pagka po red letter, what does that mean? Jesus Christ or our Lord, the God the Father is speaking on that particular passage, kaya po ginagawa nilang pula. Alright. Okay, Matthew chapter 24, verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? All right. Jesus answered, watch out that no one will deceive you. For many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pain. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay panandali ang yumuko at tayo po ay manalangin. Lord, we admit na wala kaming kakayahang unawain ang inyong salita. We admit na kami po ay ang aming katalinuhan ay basahan lang po sa iyong harapan. Lord, kailangan namin ng tulong ng iyong banal na Espiritu. Ipaliwanag ito sa amin. At tawa, Panginoon, magigsilbi itong lakas sa amin kung kami po'y nangihina. At kung ano man ang makita namin dito, Diyos, nawa, ma-encourage kami. Patuloy pong maglingkod sa iyo.
at patuloy pong humawak sa inyong mga salita na ito ang aming magiging sandigan kung kami may pangangailangan. Marami pong salamat. Patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. Tungtungan niyo lang po ang inyong lingkod ng inyong paa. Nawa ang iyong salita ang mataas at kami po ay patuloy pong maibaba. Overtake our preparations, but let the Spirit leads in our life as this morning. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, tayo po yung makakaupo na. Alright, so ang kwento po nito, ang Panginoong Jesus ay buhay pa at siya po ay kasama yung kanyang mga disciples at sila po ay nagpunta sa Jerusalem. During the time, ang Jerusalem po, it is the capital of Israel. At naroon po ang lahat ng mga high-tech equipment, naroon ang high-tech building, naroon lahat ang komersyo. Kasi nga po, nandoon yung palasyo ni Herodes. So, ibig sabihin, nandoon din ang place of worship, no? Which is the Jerusalem temple. During that time, nandoon po ang base ng Romano during the time. So talaga pong napaka-busy city at progresibo yan. Kung ikukumpara mo po yan, para po yung dito sa Ayala, Alabang ngayon, no? Na although ang capital po natin ay nandoon sa Manila, ito po ito naman ay regional. Dito naman po sa lugar ng Alabang, no? Napaka-progresibo. At siguro pagtingin niya doon sa mga hindi maiwasan ng mga apostoles na humanga doon sa kanilang mga nakikita. Kaya nga doon sa verse 1, ang sabi nila na looking at the temple, no? Nakita ng mga apostles, oh, ang gaganda nito ah. Sabi niya ganyan, Lord, ang gaganda ng mga temple. Pero sa verse 2, ang sabi ng Panginoon, wag niyo masyadong tignan yan. No? Hindi niyo ba alam na yan ay madudurog at walang tatayo diyang bato sa kapwa bato. So ito ay prediction ng Panginoon na nangyari noong 70 AD. Nung nagkaroon ng revolusyon sa Israel at yung mga martyr o yung tinatawag natin na revolutionist, nagtago doon sa temple. At kasi protected area yun malaki. At ang ginawa, sinarado yung pinto. Hindi po makapasok yung mga Romano kasi nga po heavily secured yung temple. Ang ginawa nila, sinulog yung paligid. Sinulog yung paligid. At ang design po ng temple, kung sa loob niya, kung sa atin po pintura ang kanyang internal design, sa kanila po is gold. So nung uminit, natunaw yung mga gold, di ba, doon sa loob, no, namatay lahat yung mga tao doon at yung mga gold pumasok doon sa mga singit-singit ng mga boxes of ng mga wall, no? So anong nangyari, yung mga Romano nag-interest sila doon sa temple, ang ginawa nila, tinanggal nila isa't isa. Inangat. Kaya nga walang bato na tumatayo sa kapwa bato. At yung nakikita ngayon sa Israel, yung bakod, bakod yun, hindi yung temple. Bakod yun, no? Part of the wall yun. Wall ni Nehemiah yun. Pero yung temple is talagang in ruin ngayon, no? Because of that, So nangyari yung sinasabi ng Panginoon. So, isang proof na pagka sinabi ng Bible, sinabi ng Panginoong Hesus, nangyayari. Tama? So, you are rest assured na pagka sinabi ng Panginoon, nangyayari. So, pagka sinabi ng Panginoon na ligtas ka. Tama? At pagka sinabi ng Panginoon na siya ibabalik, ano ibig sabihin? Siya ibabalik. Di ba? Hindi ka ba ma-encourage niyan? Is that relevant? Kapag ikaw ay wala nang pambili dahil nawalan ka ng trabaho because of the COVID, no? God will provide. Siya ibabalik. Tama? Siya po ay babalik. So, nakaka-encourage po. Alright, let's go back to our verses. Ati Teng, makisuyo ako. Slide. Yung ating pong PowerPoint. Let's go back to the verse. Aralin po natin to. Actually, sa Matthew chapter 24, verse 3, meron pong dalawang tanong dyan, if you can observe. May dalawang tanong, di ba? It will be a series of lessons na ididetalye ng aking mga katotong pastor yung mga current events na babanggitin ko dito. No? Bibigay ko sa inyo yung full bird's eye view, yung nangyari. And some of my pastor's colleague will just present it on a very detailed manner, especially the technology. I think Pastor Abby will discuss that. Yung mga bagong technology ngayon na sinabi ng Panginoon na mangyayari, kasi nung time ko, nung dinisas ko to, yung technology ko ay, ang tawag doon, simultaneous viewing lang, di ba? Which I'm representing the television, di ba, satellite services. Pagka nangyayari dito, itinatransmit mo ngayon sa lugar. Ngayon, internet live. Anyone can
see. Talagang totoo, all eyes will see. Alright, so, dalawang bagay itong nandito. And what will be the sign of the coming? Ibig sabihin, yung second coming ng Panginoon. Kailan siya bumalik? Una? Anyone? Kailan siya bumalik? Nung Pasko. Tama? Nung sineselebrate natin Pasko. 2,000 years. That's the first Advent. And then the second Advent, yung kanyang pagbalik ay yung tinatawag nating second coming. Naku, kailangan talagang i-discuss to ulit, Pastor. Walang nakaka-respond. Hindi alam yung mga Advent. Di ba? Mga kailangan talagang i-discuss to, no? Alright, so may dalawang tanong dyan. Kailan daw po babalik ang Panginoon, yung kanyang second coming? Pangalawa, kailan daw matatapos ang mundo? Kaya huwag kayong malilito dyan sa Matthew chapter 24 pag binabasa nyo. Meron dyan tinatawag na destruction of the world, at meron diyang yung tinatawag na before the second coming. Hindi pa ganun katindi yung persecution nun, at hindi pa ganun katindi yung crisis nun, at yung tinatawag natin tribulation. Kasi ang tawag doon ay great tribulation. Sabi mo nga sa katabi mo, great tribulation. Sa live, pakilista nga po, tribulations. Pakilista sa live. No? Ang tribulations ay yung tinatawag natin, ano ba tribulation sa Tagalog? Paghihirap. Pero during the time ng tinasabang natin na Great Tribulations, yung after na dumating ang Panginoon at pinulaut niya, second advent, no? Yun ang mabigat. So yun ang malupit at mararanasan na lahat. So dalawa yan. Huwag kayong malilito dyan. Kaya pagka po binasa nyo, huwag kayong malilito. No? Dalawang bagay yan. Yung una, yung kanyang pagdating dito, na meron kang mararamdaman, ang tawag natin is birth pains. Ano yung birth pains? Ang mga nanay, pagka manganganak na, di ba? Una yan, sumasakit muna. Di ba, nagle-labor. Tapos, habang lumalapit na yung paglabas ng baby, doon na yung pinakamasakit. At ang pinakamasakit doon, pagka lalabas na yung baby. Ganun po in-interpret ng Panginoon. So, ibig sabihin, these things need to happen kasi nga po, darating na yung pinaka-big event sa ating mga Kristyano. Na? At sa ating Kristyano yun. Na? At of course, pati yung mga unbelievers, apektado kasi maiiwan sila eh. That's the objective. Alright, are you excited? Ako, excited pa rin ako pag po sinasabi, pinag-aaralan ko to kasi parang lahat ng iyong, parang agam-agam, lahat ng iyong mga doubt o lahat ng iyong mga makikita mo pagka po nangyari ito eh, di ba? Okay, let's continue. No, let's continue. So, our Lord answered, watch out that no one will deceive you. So sa concept at sa logic, sabi niya ang Panginoon, kaya nga, sa muli kong pagbalik, ito ang mga signs, sabi niya ganyan, kaya nga, watch out. Sabi mo nga sa katabi mo, watch out. So, ang sabi niya, you better watch out. Huwag kayong tutulog-tulog. Tama. Maging alerto kayo, huwag kayong tutulog-tulog. No? So, kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, pinoprotektahan niya ang mga anak niya, yung magiging alagad niya. Kasi nga sa mga nangyayari ito, the Lord is trying to protect His people. That's point number 1. Jesus is protecting His people. Kasi nga po, having the knowledge of the future protects you, di ba, to do the right thing. So that when the future happens, you are prepared. Tama? So, pinoprotektahan niya. Itong mga knowledge na ating pinag-aaralan ngayon, the Lord uses this information so that to protect us. Hindi to harm us, but to protect us. Bakit? Kasi pag alam mo, malapit na dumating ang Panginoon, naku po, magsisimba ka na ng maaga, hindi ka na malilate. Napatawa si Pastor Boying. Pagka nalaman mo darating na ang Panginoon, naku po, magiging maayos ka na ng husband, magiging maayos ka na ng wife, magiging maayos ka na ng anak. Magiging maayos ka na ng empleyado. At higit sa lahat, magiging maayos ka na ng member ng church na alagad ni Kristo. Alright? So, isipin, kung alam mo itong mga bagay na ito, mga kapatid, it's for your protections. Okay, God provided at least, Jesus provided at least 6 sign of the times. Hindi ko na masyadong didetalye, pero bigyan ko na lang kayo ng mga current situations na it leads. I'm not saying na na exact, but it leads the informations to this particular informations na binibigay ng Panginoon. For many will come in my name, claiming I am the Christ. Pakitignan po ninyo yung the. Hindi po malaking titig. Small letter. Kasi ang the, Christ, kay Jesus lang yon, pangalan niya yun eh. Pero siya yung the. Maliit lang na nagpapanggap ito. And will deceive many. At ang mabigat dito,
Magpapakilala siya na siya ang Kristo, at ang sabi ng Bible, He will deceive many. Maraming mabobola ito. Maraming maluloko. Marami sila. No? Talo pa ang ano nito, talo pa ang wawawi. Di ba? Talagang mabobola nito lahat, no? Alright, so tuloy natin. So, that's number one. Bigyan po ako ng ano, parang huwag kayong antukin, no? Ang number one ay maraming darating na false Christ. Magpapanggap na siya ang Kristo. So, yung Kristo means tagapagligtas. No, maraming magpapanggap na tagapagligtas. Lalo na pagka po, ngayon, ang tawag natin election time. Naku po, ang dami nagpapanggap na sila yung tagapagligtas. Di ba? Bibigyan ko ng pabahay ang mahihirap. Papakainin natin ang bawat mesa ng Pilipino. No? Di ba? Mahirap yun. Kasi iba wala namang mesa. Bibigyan natin ng mesa. Di ba? So, di ba? Yung mga pangako na parang siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, ang Diyos ang tagapagligtas. Gagamitin niya lang ang mga politiko para nga po ipatupad yung gusto niyang mangyari sa atin bilang mga Pilipino. That's the premise. Amen? Mas sino umupo dyan, hindi ako nangangandidato kung sino umupo dyan, yan ang kalooban ng Diyos para sa mga Pilipino. At kung sino man siya, ang pag-aaway ay sa eleksyon lang. Pagkatapos ng eleksyon, kung sino nakaupo dyan, suportahan natin. Kasi Romans 13 na yung ina-apply, di ba? Obey those who govern over you. Di ba? So, ganun po ang prinsipyo. Wala akong kinakandidato dito. Wala akong kulay, kaya nga po, iba ang kulay ko, di ba? Hindi siya kulay pula, hindi siya kulay pink, violet siya. Neutral. Alright, neutral. Alright, so, nakita niyo yung kulay na to? Black. Pwede. Okay, kanina, false Christ, ating yung mga kunyaring magpapanggap na tagapagligtas. Magal pa lang naman tayo. Ubusin natin itong 45 minutes na to. But, sabi you will hear ill of wars and rumors of wars. Makakarinig ka raw ng gera at dagundong at bulong-bulungan ng gera. Mamaya, meron po akong slide siya. Ang ganda-ganda pong patignan. But see to it that you are not alarmed. Sa mga nangyayari daw nito, huwag ka daw ma-alarm. Ano ba yung ma-alarm? Mabahala. So, kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, pagka binabalitaan kang nag-away, may away sa Afghanistan, may away sa ganyan, yes, you should be learned. Pero hindi mo kailangan mabahala. Tama? Kasi nga po, alam mo na, nakasulat na eh. Nakatagda na eh. Babasahin mo na lang, baka kaya ka nababahala. Kasi nga po, hindi ka nagbabasa ng Bible. Baka kaya ka nababahala. Pastor, tutaas ang gasolina kasi may gera doon sa ganito eh. Sinulat na ng Panginoon yan. Pero sinulat din ng Panginoon na ano man mangyari sa'yo, akong bahala sa'yo. I will never leave you nor forsake you. That's the context of Hebrew 13 verse 5. It's about money. Forget the love of money, but give God a chance. Yun po ang ibig sabihin nun. Alright, continue natin. Such things must happen. So mga bagay na to ay mangyayari. Kasi nga ang tawag dito is birth pains. Sabi mo sa katabi mo, birth pains. Ito yung kailangang mangyari para mangyari yung magandang mangyayari. At yun yung pagka ikaw ay nag-aabang ng anak mo, parang yung panganay ko, tsaka yung bunso ko, nung lumabas sila, wow! Praise the Lord! Hindi ko kamukha. Glory to God. No? Kamukha ang nanay nila lahat. So, ang ibig sabihin ko lang po, para bang masarap yung pinaghihirapan muna. Di ba, naghihirap ka muna. Tapos pagka natanggap mo, anong pakiramdam nun na pinaghirapan mo? Ang saya, di ba? Kasi pinaghirapan mo eh. Ganon din po ito mangyayari. Hindi tayo naghihirap. But we are surviving on this because of the God's Word that keeping us alive and hopeful and very active. Kasi nga po, alam natin ang salita ng Panginoon. Alright, such thing must happen, but the end is still to come. Hindi mo pwedeng pigilin. Mangyayari ang mangyayari. Hindi mo pwedeng sasabihin niya, stop ang lindol, stop. Mga kapatid, i-stop ang lindol talaga. Wala pang lindol tumatagas na 1 oras. Minuto lang yan, segundo lang yan. Tama? Stop. Masina ako sabihin ko, stop, i-stop yon. Tama? Nakakita na ba kayo ng lindol? 30 araw na, no? Di ba? Mangyayari po yun, mga kapatid, doon sa final, yung sa Great Tribulations. Totoo po yan, no? At wag nyo lang hagadin na ma-experience yan, no?
Kaya nga po tayo mag-ayos. Mag-ayos po tayo. The ends still to come. Alright, let's continue. Nations will rise against nations. So yun yung pangalawang tanda. Ang mga bansa daw ay tatayo o makikipaglaban sa bawat bansa. Meron po tayong bansa ngayon na nakakatakot. Kung kayo po ay pamilyar doon sa The Art of War, yung engaging into war, but but your enemy is not knowing it. Di ba? Yung ganun po ang style ng mga Chinese. Look at it. Look at us now. Look at the bases. Look at the influence of the Chinese all throughout the world. Meron po silang influence sa India. Alam mo yung India? Nabili nila isang island. Sa atin pong Pilipinas, meron po silang island dito. Hindi po yung pinag-aawayan doon sa Spratly. Nasa Cavite po. Naalala nyo? Nakikita nyo? Yung tinatayuan po ng mga gambling, ang tawag doon? Yung Pogo. Binili nila yung island. Actually, binayaran nila on a certain amount na itatayo nila lahat ng Pogo nila doon. Dating Island Cove. Puro Chinese po ngayon, di ba? Walang war, pero nandun na sila, nakapenetrate sila. Dyan lang sa Ayala Malls, tama? Pag pumasok ka dyan, nakala mo nasa China ka eh. Tama? Nakakasingkit ng mata dito ha. Tama? So, yan ang sinasabi ko sa inyo na talagang, paano kung halimbawang yan ay magkaroon ng gera? Di ba? Nasakop na tayo na hindi natin napapansin. I'm not against Chinese, but I'm against with the principle of Chinese. Di ba? Na, yes, mag-trade lang. Pero wag mag-aangkin ng wag mga-angkin. Di ba? Wag mga-angkin. Kasi hindi naman iyo yan eh. Hindi, pangalan ko yan eh. Di ba? China Sea yan eh. Di akin yan. Dapat pala pinangalan natin yung Philippine Sea, di ba? No, ganun talaga. No? Sige, i-bash nyo ako or itong YouTube, palay nyo, bahala kayo. Basta sinabi ko to, mga kapatid. I'm not against with Chinese, but the principle of taking other nations as their own, that's a different thing. Di ba? Yung mga Pilipino, tuwan-tuwa naman. Kasi may libre Sinovac. By the way, Sinovac ako. Di ba? Thank you, China, for that. Pero against pa rin ako dun sa nagkakakamkam ka ng hindi iyo. Alright, so tuloy po natin. That is the sign of the times. Na yung mga bansa, dati dyan lang yan sila eh. Ngayon, nananakop na silang iba't ibang bansa at we never notice it. We never notice it. Look at your cell phone. Look at everything that you have now. All made in China. Di ba? Di ba? Shopee. China po lahat yan. That started from AliExpress, right? Di ba? Alibaba. Oh. Oh, di ba mga kapatid? So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat, alam mo yung mga relevant informations na, oops, nabasa ko na sa Bible yan na. Oh, di ba? Bakit ko kailangan malaman yan? Kasi it leads to a very great event, and that is the second coming of Christ. Amen? Amen po ba? Even the TikTok is made in China. Jollibee? Oh, tama, inchik. Tama, inchik. Wow! Oh, ngayon nyo na-realize na kailangan nyo talagang matutulan to. Kasi bakit? Nangyayari na hindi nyo pa alam, natatatakot kayo. Wala naman pala kayong dapat ikatakot kasi ang Panginoon will preserve you until the end because anak kayo ng Diyos. At you are not designed to, kumbaga, to absorb or to experience all these things. Bakit ka pa nanampalataya sa Panginoon kung pahihirapan ka lang pala niya? So, relevant? Hindi. Paki-type nyo nga po dun sa live kung relevant o hindi. Ano ba yung sabihin na Tagalog na relevant? Ang hirap. Sa Chinese nyo? Importante. No? May pakinabang. Relevant. Ano? may pasto tayong check? Hindi. Ano lang yun. Mukha lang in-check yun. Natawa ako dun Okay. And kingdom against kingdom, there will be famines. Maganda yung dun sa binasa natin sa yung famines to, may kadugtong to. Famines and, ang sabi doon, pestilence. Binanggit to Hindi lang to famines dito. Sa Matthew is famines, pero dun sa Luke,
It's famines, pestilence, no? And earthquakes in various places. Wow, wala kang ligtas. Pumunta ka sa di ba? Sa Kabinti, walang earthquake, sabi nila. Kasi wala pong tao dun eh. No one noticed na... That's true. Talungin mo sa kanila, lumilindol ba? Hindi po sila nililindol doon. Bakit? Kasi wala sila nararamdaman doon kasi laging malakas sa hangin. No? I'm not promoting Kabinti. But it's a high ground, no? At wala akong plano na magtayo ng doon, no? Ng safe place. Definitely hindi pogo ng, no? Alright, so let's continue, no? Let's continue. Alright, so, sa end times, meron pong 6 na bagay sa isahin natin. Number 1, senyales bago darating ang muling pagbabalik at katapusan ng mundo. Darating ang bulang Kristo at ililigaw ang marami. Yun ang number 1. Digmaan at ilingangon ng digmaan sa Tagalog, bansa laban sa bansa, and then number 4, kaharian laban sa kaharian. So, hindi ito nangyari nung First World War, hindi rin ito nangyari nung Second World War. Kasi bakit? Mamaya ipoprove ko sa inyo na mas marami pang namatay ng First World War, Second World War, sa war na nangyayari ngayon na ongoing sa lahat ng bansa. Pulo-pulutong. Ano ba yung pulo-pulutong? Isolated, no? Na nangyayari. Siguro, inalitang bansa ni Brother Chito, Middle East, dyan na number 1, no? Siguro, saan kaya marami ang gera? Middle East? Mamaya, tingnan natin sa survey. Pagkakagutom. Ito ang kinakatakutan namin ni Natnat. At ni Tantan. Barkada kaming 3 eh. May 2 yan, di ba? Yung magkaroon ng taggutom. Kaya ang dami kumain ngayon yan, mga tropang yan eh. Bakit? Takot kami magkaroon ng tagutom. Buti na yung reserve. No? Matulad kayo sa akin, nagka-diabetes ako. 6, magalindol sa iba't ibang dako. So, 6 yan, mga kapatid. 6. Isa-isayin natin. Ngayon, iugnay natin yan sa mga modern situation na nangyayari ngayon. Alright, number 1. Ang sabi diyan, darating ang bulang Kristo at ililigaw ng marami. Ito, given na to eh. So, sikat na sikat to sa Pilipinas, mga kapatid. Teka muna. Sikat na sikat to sa Pilipinas, di ba? Siya yung, ang tawag sa kanya ay appointed son. Sa kolokyal na salita, ako yung Kristo sa bagong henerasyon. Grabe yan. Pagka po kayo i-post nyo, palakihan nyo yan, sabi niyang ganyan, di ba? Ang Diyos daw, ang Kristo ng mga Hudyo ay si Kristo, at sa bagong henerasyon, siya daw ang bagong Kristo. At ang mabigat, sa kanya kadadaan. Nung minsan, nagbibiroan kami at nakita ko sa Facebook, binibiro siya. Pastor, bakit po sinabi sa Bible John 3:16, sapagkat ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong. Sabihin, bugtong? Nag-iisa. Bugtong na anak. Binigay ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Di ba? Nag-iisa na, bugtong pa. So sabihin, isa, bugtong, kung sino mang sumampalataya. So, sabihin, hindi po pwedeng palitan kasi nag-iisa na, bugtong pa. Alam niyo ang sabi niya? Oo, ang sabi niya, sinabi ko nga yan. Sabihin siya ang nagsabi nun. Diba? Nakakatakot. Sorry but that's true. What the Bible says, that's blasphemy. Claiming you are the Son of God in which you are not. Tama? Tapos ang mabigat dito, nag-check ako nito, niraran ko sa update, no? Kailang ito talagang nag-worse ito eh, ngayon eh, talagang ano. Ngayon, sabi niya ganyan, hindi ka na makakapunta sa langit pag hindi niya pinirmahan yung passport mo eh. Narinig niyo na ba yun, di ba? That's beginning to work. And as of now, he is the highest, kumbaga, in terms of riches sa buong mundo, kasama siya doon, siya lang ang pastor. Grabe, no? Sabi nga nung boss ko na Australian, kaya sabi niya ganyan, wow, sabi niya ganyan, pagka ikaw ay minister, yan ang pagyaman mo. Sabi ko sa kanya, no, not all. No, not all. Kasi yun ang impression sila eh. So ngayon, gumanti ako. Nag-research ako sa mga Australian kung meron din nagpapanggap na Jesus Christ. Eto po, look at this. Paki-on yung video, pakilakasan yung sound.
Wala. Messiah. Okay, ulitin natin ha. Ito, Australian po ito. Ito, malapit talaga to. Ito, malapit ito. Worldwide investigation into the evil and destructive ways of a self-proclaimed Messiah, a charismatic Australian whose devoted disciples believe he walked this earth 2,000 years ago. We commissioned the Reverend David Milliken, one of the world's foremost experts on cults, to head up our special investigation that's been 10 months in the making. Tonight, we'll take you inside the Messiah's isolated Queensland compound, where he's preparing his followers. Uy, tapos na. Teka, buo yan. Putol na. Okay. Okay mga kapatid, inilagay ko na lang diyan yung yung YouTube niya, ang tawag diyan, link, and then niyo na lang po, sundan niyo na lang po. Malupit po ito. Kasi ang ginagawa niya, ina-isolate niya yung mga membro niya sa isang lugar. No? Tapos yung asawa niya, ang tawag niya is Mary. Parang it tackles about depression, it tackles about yung inner self na pinapalakas niya. And he is claiming that he is Jesus Christ and he is the Messiah. So, that's Australia. So, all throughout the world, meron sa Brazil, meron sa US, at merong isang kumakandidato sa atin ngayon that he is claiming that he is the Christ. The idea that the group is coming together in a community and that Miller is developing a compound, in my opinion, is ominous, because only the most extreme cults isolate themselves in a compound. Jonestown or a Waco Davidian group, which were two groups that ended tragically in mass suicide. This is when groups become the most extreme, because the leader controls everything. The leader is this man. My name's Alan John Miller, but I'm actually Jesus. I remember all of the events of my crucifixion. I understood what was going on. I understood the reason for my death. And he's collecting disciples. Miller has convinced them that they were with him at his crucifixion. Just went to get the spike and smash it into his hands, and just so much love that came from him, so I couldn't do it. It was excruciating to watch basically the annihilation of the person that I love the most. Umiyak pa yung mga alagad, no? Whenever I think about him now, I just cry. I'm starting to have a soul, like an emotional realisation of who he is. Deal with it. Diba? I'm on the Ako way si to Jesus, deal Murg with in it. country That's blasphemy. Queensland to 2 days of teachings by Yeshua ben Joseph, or Jesus. It's a gathering yung sa of mga the lessons yan. faithful Look at this. from around the world. Diba sounds familiar to Welcome rin? I'm Jesus, this is Mary. And so what we want to do today is talk about addictions and bribery and fear, threats and blackmail. I can feel that many of you are still in addictions with regard to your development towards God. I've got all of these emotional injuries. I will feed them with my truth. These things are not going to go away from you just by you getting baptised. To me, these words sound like rehashed New Age pop psychology, but for these people, they burn with the light of divine truth. Let yourself feel the disillusionment you feel, the disillusionment about the search. Alright. At inaatake niya yung emotions at common problem ng mga tao, depressions. Especially this time of pandemic, nag-hit siya. Kasi maraming nadidepress. Now he is online. Katakot yan, mga kapatid. Di ba? Lalo lang Pilipino, ang gusto nila mga blue eyes, blonde, di ba? At magaling mag-English. Hindi nga lang ganun kalinaw. Australian eh. Di ba? So, anong sabihin, mga kapatid, talagang
pumping up itong mga taong ito na they are claiming the Christ. Kaya nga tama yung warning ng Panginoon. Pagka sinabi mong ang Kristo ay nandiyan dyan na huwag kang maniwala. Kasi kung Kristiyano ka, makikita at makikita mo yun. Is that an amen? At pagdating nung kanyang first phase, second phase, nung kanyang pagbalik, mga kapatid, every eyes will see. Eh ba't hindi ko nakita itong nagpapanggap na ito na di ba? Hindi ko nakita. Sabihin, he is not our true Messiah. Alright, so, tuloy natin. Digmaan, alingaw ng digmaan, sabay-sabay na po yan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Alright, so tignan po natin yan mga kapatid. Ang alam lang natin, Afghanistan. Look at this chart. Napaka-importante po. Lahat po ng pula ay may ongoing armed, ang sabi dyan, armed war. O meron silang pakikibaka. Armed conflict. Tayo lang sa Pilipinas, mga kapatid, di ba? Total wipeout natin ng NPA. That's armed conflict. Look at this, kasama tayo. That is more than half of the world. Merong armed conflict. And based dun sa survey, and based on the, dyan sa chart na yan, ang sabi nyo sa Middle East, ang marami pong namamatay at maraming mga apektado ng war. No. Nariyan po is South Korea, China, USA, Argentina. Ang sabi dyan, ano pa isa? Argentina, Spain, Brazil, Mexico. Wala pong Middle East dyan. Masyado tayo nakapokus sa Middle East, hindi natin alam, itong mga ibang country to, meron ding armed conflict at maraming namamatay. According po dun sa statistics, mas marami pa ang namamatay ngayon at namatay ngayon sa generations natin kesa dun sa 1945 war, Second World War, tsaka nung 1919 war. Alam mo sabihin mga kapatid, tama yung sabi ng Bible. Diba? Wars will be not with anybody else, but it will be nation against nation. The Bible is true or not? True. Is this relevant or not? Relevant. Pero grabe pala. 3/4 of the country, of the world are having a war. Whether it's local, domestic, or sometimes international cross-border. Grabe. O, di ba? Nakakabahala. Kung hindi mo alam ang mangyayari. Kung hindi mo alam na nasusulat, nababahala ko, nga pastor, baka nandiyan na yung mga tsekwa, aatake na sa akin. No? Mga kapatid, mas anong mangyari, no? God is there to protect you. At ang sabi ng Bible, kung sumampalataya ka sa Panginoon, whatever happens to you here, di ba? Sa langit ka. Okay, inaantok na kayo? Okay lang tayo, okay lang. Di ba? Every time na pinag-aaral dito, nakaka-excite ito. And then, magkakagutom. Ito yung kinakatakutan talaga namin, no? Magkakagutom. Alam niyo ba ngayon, meron pong malupit ngayon sa China. Di ba? Alam niyo yung message kanina, nung kanilang, na you have to bring in more foods. Grabe, why? Magkakaroon na naman sila ng lockdown. Alright, tuloy natin. Di ba? Look at this. Pagkatapos po ng birds flu, nagkaroon ng swine flu. Nagkaroon ng, di ba, pagka po hindi masyadong mainit yung swine flu, dengue naman. Tama? Tapos, ngayon ka lang nakarinig ng worldwide pandemic. Ano yung pandemic na yun? Lahat apektado. Kahapon natakot kami ni Rose. Kasi mga kapatid, alam niyo ang mga tao ngayon sa mall, pamilya. At dala-dala nila yung mga maliliit nilang anak. Yung mga kaedad ni... Sino bang bata pa sa atin na malit pa? Wala na malit dito sa church, no? Hindi, si Kenan, mas bata pa kay Kenan, naka-stroller pa eh. Tulog yung bata, bro, hindi nakatakip yung... Natakpan ang ilong? O, kita mo na. Tapos, dinadala nila sa mall. Alam nyo, the most, sabi po sa siyensya, kasi nagtatrabaho po ako sa air conditioning eh, the most dirtiest air is in the old air conditioning system ng mga mall. Kasi deteriorated na yung mga filtration system nila eh. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, pagka pinasok mo sila sa mall, ang intention sa government, ilagay sila sa park,
At least open, kaya nga mapalad tayo dito, open tayo dito, di ba? O open windows and open air. Alam nyo, kahapon, hindi ko papanggitin yung malaking mall dito sa Alabang. Grabe po, matatakot ka sa mga bata. Alam nyo ba mga kapatid, pagka po yan ay nagkaroon ng COVID, at huwag kayo maniniwala dito to ang COVID. Kasi may dalawa akong pastor na kaibigan na matay sa COVID eh. Kaya hindi, huwag mo sabihin na, kasi may tinanong kami, bro, may natid kami galing sa isang area. Sige, sabihin ko lang sa Kabinti. Pero ang conclusion nila, walang COVID. Yun ay pakana lang ng mga gobyerno dahil gusto nilang bumenta ng mga world government. Hindi po, kasi yung kaibigan ko, dalawa namatay. At yung best friend ko halos mamatay. Diba? Nagka-COVID. And some of you here experience it and surviving it. Totoo po yan. So dapat we have to really, ang tawag natin dito, di ba? Common sense, mga kapatid. Common sense. Yung batang maliit, dalhin mo sa mall, na ang binabakunahan pa lang ilan? 12? 12, di ba? Grabe. Sorry po baka mga Kristyano pa kayo doon Huwag niyo pong dalhin yung bata doon. Tapos grabe, yung arcade, hindi ko sinisiraan yung arcade, nakapila, grabe. Matatanda ang nakapila. No? Kasama ang anak. Ang arcade po, closed space yan. Tapos hindi mo alam kung sino-sinong gumagamit doon. Ano ba naman yan? Tapos sasabihin natin, gobyerno may kasalanan? Si Duque may kasalanan? No, mga kapatid, think above. No? Alright, and look at this. The cases rise in US. Kala natin, wala na ang COVID, nandiyan pa rin. Another variant is coming in. Ang Netherlands, one of the most safest place. Second to ang Scandinavian, second po sila sa Israel na mag-open ang borders. Kasi libre na sila lahat But because they have their own vaccine. Mga kapatid, look at this. Netherlands are locking down because of the virus. Bago po yan, kaninang umaga lang yan. That is November 12. Kailan ba? 2 days ago? 2 days ago. Alright. Friday. Nagko-close na po sila. I think Netherlands and now Denmark. And I believe Germany also is closing their border because of this COVID again. Grabe. Di ba? So, do you think? Di ba? Malapit na talaga dumating ang Panginoon. And this is part of it. Sabihin ko part lang ito. Part lang. Pero hindi pa. Ang tawag dyan, prelude. Kasi nga sabi ko sa inyo, prelude pa lang yan. Yan yung tinatawag natin na birth pains. Pagka ba ikaw, sino nanganak na dito? Sister Lolit, nanganak ka na, di ba? Oy, bababa ang ano niya. Di ba? Nung ikaw ba ay nakarinig ng sakit, lumabas na kagad si Natnat? Hindi pa, di ba? Hindi pa. Kasi kung lumabas si Natnat at, di ba? Labor pain yan. Hindi pa talaga yung ultimate. So wag tayo matakot, mga kapatid. Magpabakuna tayo. Gawin natin yung mga dapat na proseso. Kasi nga po, prelude pa lang yan. Huwag tayong matakot. Alright, so bilisan ko na to at marami pa na didiscuss Alright, so that's pandemic, no? Bansa laban sa bansa, kaharian, pagkagutom, pestilence. And yung mga kaninang mga food and mouth, tapos yung birds flu, that causes, yung tinatawag natin low productions. So pagka low productions, magkakaroon ng mahalang bilihin, taggutom talaga. Tapos pandemic pa, naka-lockdown, walang makain. So this is just a sneak preview. Alam mo yon? Hindi talaga yung actual na show. Sneak preview pa lang ng mangyayari sa future. Teaser nung Great Tribulations. Kaya nga, this is very relevant. Please understand na yung paghihirap na ito ay wala po ito dun sa Great Tribulations. Alright, bilisan po natin. And ang sabi doon, earthquake. Nakita niyo yung pinakamalaki? Yan po yung ultimate earthquake. Ibig sabihin dyan, that is, sa Richter scale is 9. So, ang pinaka-middle niya, ang average natin 7. Sa Pilipinas, pinakamalakas na yung 7. Hindi tayo lumalagpas ng 7, merong 7.5, pero wala tayong lumalagpas na 8. No? Huwag mo nang asahan yun. Pero darating yun, di ba? So, ganyang kalaki. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, every 10 years yan dumarating. Mga kapatid, ngayon, no? Every 5 years, nung present ko to, 2017, ngayon, alam nyo na, every 2 years,
Tapos ngayon, every year habang dumarating. Tapos pagkasusunod dyan, everyday na. Ang sasabi ko yung 7 ha, 7. 7. Pero yung mga maliliit, 6, 7, 6 below, marami yon. Marami yon. Pero yung mga big earthquake, no? Every year. And hindi sila namimili. Ang pinakamalaki nangyari dyan is nasa Japan. Noong nakaraan. 2011. So, isabihin, doon sa century na sinasabi ko sa inyo na 70 years, grabe nag-shoot up yung mga incident na earthquake. Classic example, ano ang causes ng earthquake? Vulkan. Sa Pilipinas lang yung vulkan, di ba? Grabe, pumutok na noong January, pumuputok na naman ngayon. Tama, kailan ba yung kayong naghakot na naman kayo? At ang mabigat, pagka puputok yung ating vulkan dito sa Laguna, puputok din yung sa Mayon. No? They are connected. Sabi, pagka po scientist ang kausap ko, sabi niya, yes, that's natural. Why? Because you are located on the earthquake belts. Diba? Marami kayong vulkan. It's normal. Oo, pero worldwide, hindi normal. Paano yung mga wala sa economic belt? Look at the major earthquake. Wala naman sa earthquake belt. Even the US, may catastrophe sila. Di ba? That's birth pains. No? And tandaan natin na hindi lang naman ang cause ng earthquake ay volcanic. Di ba? Meron din yung paggalaw ng tectonic ba yun? Yung paggalaw ng dalawang continent o region. Di ba? Ganon. Di ba? Maraming causes eh. Kaya nakakapagtaka po, lahat yan. Para bang active sila ngayon? Bakit? Merong pinatawag natin na merong malaking event na mangyayari. And that's the tribulations. Alright, i-discuss na ano yan. Ito po ay nangyayari sa Pilipinas. So far, 7.8 pa lang ang pinakamataas sa atin, which is nangyayari nung, I think, 1992, yun sa may Baguio, sa may Dagupan, yan yun. So, that was, di ba, ilang years na? 20 years? 1991 yan, di ba? Ano bang date yan? July 1990. 30 years. Oh. So, yan yung sinasabi nila, baka daw may sumunod na big one. Kaya nga po, DOC, cover and hold. Di ba? Kaya inaano tayo niyan, tinitrain tayo. So, earthquake is real. Amen? Pagka nakikita niyo na raw itong mga bagay na ito, sabi, you prepare. Darating na ako. Dating na ako. And that's the possible. And then, kanina, to protect His people, now, Jesus is preparing His people also. Piniprepare ka. Kasi nga, pag alam mo mangyayari, paghahandaan mo. Di ba? Okay, tingnan natin, ano ba ang mangyayari? Alright, ito po ang gusto-gusto kong ituro. Ito ang problema sa atin. Okay, sa tagal ko na nagtuturo nito, alam niyo na yung four horsemen of the apocalypse. Di ba? Yan, di ba? Merong war, merong famine, merong pestilence, tapos merong death. Tapos may isang horseman, yung misinformation. Ano tawag dyan? Siya yung mga fake news, siya yung mga paasa news, tsaka yung mga maling kaalaman. So, ayaw ng Panginoon yon, no? He is preparing. So, mga kapatid, nakikita natin to at present ko sa inyo na malapit na mga kapatid, you prepared. Kasi yan na, no? There will be signs in the sun and the moon and the stars on the earth, and nations will be anguished and perplexity at the roaring and tossing of the sea. So ganun po ka-worse yung mangyayari during the tribulations. Para daw ikaw ay winawagayway ng ikaw ay bangka na winawagayway sa alon. Men will paint from terror. Maganda sa Tagalog yan. Meron akong Tagalog na basahin natin. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin sa lupa, ang mga bansa ay magsisisindak at malilito dahil sa ugong at magdadaluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga... Can you just full page? Hindi ko lang makita lang. Full page, please. Walang slides. Alright, so, yun, thank you. Ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. So mga kapatid, this is representing the second coming of Christ. This is the Great Tribulation. Alright, next slides please.
Move. Ayan, slides. Ayan. So, ano-ano po ba yung mga ating paghahandaan? Alright, so, review tayo, review. Sa mga Lakeview, walang problema kasi sa ulo nyo ito, lalo na yung mga Bible student. Kaya lang, paano yung mga hindi nakakaalam? Alam nyo ba yung mga end times words na inaabangan natin? Alright, nilagay ko dyan. Rapture. What is rapture? Ito po ay ang pag-agaw sa ating mga Kristiyano. Kaya nga, tayo ay naniniwala na hindi natin dadanasin itong mga hirap na ito kasi may tinatawag na rapture. Ang sabi ng Bible, in the twinkling of an eye. Ano yung kisap mata? Kisap mata. Ganun daw kabilis yan, no? Alright. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 31, nilagay ko yung verse, and He will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from the one end at the heavens to another. So, i-gather daw po niya. Ito yung tinatawag natin na meeting our Savior in the air. Quoting the John chapter 14 incident, na pagka po ako ay nasa bahay ng aking ama, I will prepare a place for you. At ang sabi doon, personally, bababa ako at kukunin ko kayo. Nakapasin nyo, He will meet us in the hindi siya bababa. Kasi ito yung first event. Dito sila nalilito. Bakit lahat makakakita? May dalawang pangyayari kasi. Yung unang pangyayari, it will be secret. What is secret? Di ba? Hindi alam nung isa na nagtatanim. Magnanakaw, maghimit sa air. Di ba? So yun yung inaabangan natin, rapture. Tanong, sino ang makakasama sa rapture? Alam ng mga taga-Lakeview yan? Ang masasama lang sa rapture yung mga sumampalataya sa Panginoon. Whether ikaw ay naglingkod o hindi, sumampalataya ka sa Panginoon, basta tinanggap mo ang Panginoon, bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ay nasa katawan mo pa, kasama ka dyan. Pero hindi ikaw ang mauna. Tama? Ang sabi ng 1 Thessalonians, sino daw mauna? 5. Second ba? First. Mga patay. Mga dead in Christ. Tama? Yan, yung mga namatay. Sino-sino yung mga namatay na mananampalataya? Apostoles. Tama? Sino ba? Yung mga kamag-anak nyo, alam nyo tumanggap sa Panginoon at mga Christian. Sabi, didepend kayo, meron akong table dyan. Mga pastor na namatay na sa COVID. So, ganun talaga. Sila ang mauna, ang sabi ng Bible, 1 Thessalonians. Alright, so, look at this. No? Binigay ko na yung verse dyan. 1 Thessalonians 4:17. Di ba? Ang sabi dyan, after that, we who are still alive and are left behind, be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ang linaw, in the air. Hindi siya bababa sa lupa. He will not, at hindi every eyes will see. Sino lang ang makakakita? Yung mga mananampalataya lang. Di ba? Yun yung unang pagbalik niya. Di ba? Second coming, pero yun yung unang phase ng kanyang pagdating. Di ba? Second coming, pero first phase. Alright, so ngayon, pagkatapos yan, anong gagawin niya dun sa mga nakuha niya? May maiiwan sa lupa? Yes, syempre, yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, Pastor, maski na ako ay, ang tawag dun ay iskalawag. Sa pulis, iskalawag. Maski na ako ay, ang tawag dun, Kristiyano pero sanguso lang. Makasama ba ako dyan? Hindi. Kailangan tanggapin mo ang Panginoon kung serious ka. Pero kung ikaw ay nagkakasala, you have to question. Question mo ang sarili mo. Pero ang sigurado dyan, ang sumampalataya sa Panginoon, na sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, kasama dyan sa rapture na yan. And then, look at this, no? Makikita sa air, tapos saan dadali ng Panginoon? Yung word na susunod, judgment seat of Christ. Dadalhin niya dun sa isang lugar na kung saan magbibigay po siya ng reward. Ang judgment po dyan ay hindi yung inuusgahan. Dyan po ay magbibigay ng reward. Awarding yan. Yan ay parang similar to parang SEA Games na merong stages, di ba? First, second, third. First, second, third. Parang ganun yan, no? Doon po yan. Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11, so we have it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Sabi ni Pablo, yun naman ang goal ko na mapaglingkuran ng Diyos, maski na ako ay nandito sa katawan ko or ako ay wala. For we must appear before the judgment seat of Christ. Lahat daw tayo ay haharap sa judgment ng Panginoon.
It's a positive thing. Why? Kasi bibigyan ka ng reward. So that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad. Since then, we know that it is to fear the Lord, we try to persuade others. What is plain to God, and hope it is also plain to your conscience. Mga kapatid, ito pa yung pagpapatunay na dapat talagang tapat tayo sa Diyos. Kasi pagka po pala tayo ay, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 11, ibig sabihin harap tayo sa Panginoon at makikita lahat ng ginawa natin, whether good or bad. So in-imagine ko, parang siguro may malaking PowerPoint sa likod mo. Ito yung lahat ng ginawa mong mabuti. Ito yung ginawa mong masama. No? By the way, Kristiyano po ito ha, yung sumanggap sa Panginoon. Iba yung mga hindi Kristiyano kasi nadanas ng hirap yun. Di ba? Alright, so bibigyan niya ng reward. Ang sabi ng Revelations, i-discuss ng ibang pastor to, na yung reward mo dito, ibibigay sa iyo as a crown. Tapos yung crown na yun, idadagdag dun sa yung mga crown na yun, no? Ang tawag doon, diadem, no? And ang tawag doon, diadem is for king. And then yung mga bato. Tapos ang gagawin mo, yung sabi ng Revelation, yun ang gagamitin mong pang-worship sa Panginoon. Grabe! Yun ang tools mo. Kaya nga, whatever you do here on earth reflects and echo through eternity. Yung ginawa mong paglilingkod, naglilid ka ng Bible study, natuturo ka sa mga bata, nagpapakain ka sa mga pastor pag dumadalaw sila, naglilingkod ka, nagwawalis ka ng church, naglilinis ka, may reward yan, and that is your reward. Amen ba? Is that an encouragement? Wag na, pastor, about love na lang tayo. Maglingkod kayo sa Panginoon, makikita nyo, your labor is not in vain. Kasi nga, it proves na meron. Alright, and then tribulations. Ito mabigat mga kapatid. Sino po ang nakakaranas ng tribulations? Ano ba tribulations sa Tagalog? Pagpipigati, dito sa lupa. Wala ba? Wala ba nakakaranas dito? Taas kamay? No? Mga kapatid, kung ano naranasan mo ngayon, hindi pa yan. Wala sa kalingkingan yan. Wala kang makain, wala sa kalingkingan yan ngayon. Kasi doon, mga kapatid, may pera ka, pero hindi ka makakabili kasi wala kang tatak. I-discuss sila yun, mga pastor. Meron kang sabi na ganyan, dahil mo daw pera, wala ka daw vaccine. Hindi ka makapasukin sa jeep. Di ba? Hindi ka makakain, hindi ka makakapag-take out ka lang pag wala kang vaccine. O, di ba? Mga kapatid, yung mga bagay niyan, hindi pa yan yung tinatawag natin na 666. Pero, ang tawag natin yan, the system now is conditioning us for the future. For the future. Ang sabi ng Matthew 24:21, nariyan sa verse na yan, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Malupit talaga ito. May pagkakataon dyan na gusto nang mamatay ng tao, ayaw niya pang mamatay kasi pinipigil ng Panginoon yung death certificate niya. Hindi ka tulad ngayon, basta na-COVID ka, automatic sunog ka. Di ba? Sipunaw, abulator. Doon hindi. Maski na putol lang kamay mo, wala ka na, mata ka na lang. Kasi ang sabi doon, ikakat ng Panginoon yung death. Kasi nga, para gusto niya pahirapan talaga yung tao. Ito yung mga galit na galit ng Panginoon. Hindi galit ang Panginoon sa tao. Pero galit ang Panginoon sa kasalanan ginagawa ng tao. At ang pinakamabigat na kasalanan na ginagawa ng tao ay hindi niya kinikilala si Kristo. Yung mga salita niya, hindi niya iniintindi. Baliwala sa kanya ang salita ng Diyos. Mas gusto niya pang mag-pit master o online sabong kaysa maglingkod sa Diyos, mag-attend ng worship. At gusto niya pa doon tumaya. Alright. Nagsisimula na naman ako sa pastor. Paborito ko talaga ito kasi. And then, millennium. Alright, so, kung iugnay natin yan mga kapatid, rapture, tapos nagkaroon ng, sa langit, judgment seat of Christ. Pagkatapos mga kapatid, habang nagja-judgment doon sa taas, sa baba, 7 years, tribulations, naghihirap sa baba.
Meron akong magandang chart dyan. Siguro later, pwede ko i-discuss yan sa future dealings. Pero ipapakita ko lang sa inyo. Hingin nyo lang sa akin, nandun yung full details. So, merong 7 years na pinahihirapan sila sa baba. Tapos, after 7 years, bababa ang Panginoon, mag-i-start na po yung tinatawag na millennial reign of Christ. Millennium means 1,000 years of Christ. I-discuss ko na yan sa Bible study noon. Bakit 1,000? Kasi may utang ang mga Hudyo na sila dapat ang magsasaturate ng mundo. No? Kaya binigyan sila ng 1,000 years para gawin nila yung kanilang task. It will be more technical and theological. Ang maganda lang po unawain natin na pagkatapos po ng judgment seat of Christ, bababa tayong kasama ni Kristong mag-reign dito sa lupa. Ngayon, Pastor, paano naman yung mga Kristiyano nga daw, pero mga ganong Kristiyano di ba? Yung mga andap-andap lang. Tinanggap nila ang Panginoon, pero hindi nakikita sa buhay nila. Kristiyano ba yon? Hindi ko alam. I cannot judge you. But the Holy Spirit can. Di ba? So, hindi ko sabihin na hindi ka Kristiyano. Mag-a-assume lang ako kasi I will know only by their fruits, by your action, by your... Pagka ikaw Kristiyano kang sinasabi mo pero hindi ka nagsisimba, hindi kita makitang naglilingkod sa Panginoon, I've got a big doubt. Sa akin, ha? Pero hindi ko alam. Baka at the end of your life, nung ikaw ay naghihingalo na, may sakit ka, tsaka ka kilala ang Panginoon, that's grace. Kaya nga ang tawag natin doon, grace tayo, period of grace, gracia. Sobrang taas ng gracia ng Panginoon na talagang papakapasensya ng Diyos. Pero may hangganan yon. Pagka dumating na ang Panginoon, that's it. That's it. No? Kaya ngayon kapatid, ang hamon ko sa iyo, maglingkod ka na sa Diyos. Huwag ka nang palipat-lipat ng channel. Di ba? Kinig ka doon, kinig ka dyan, kinig ka doon. Kung saan kang iglesia nilagay ng Panginoon, doon ka maglingkod. Kasi doon ka papakinabangan ng Panginoon. Amen ba? Amen. Yun ang katuwa. Okay. Millennial reigns of Christ. Ang sabi po ng Revelations 20 verse 6, nilagay ko yung verse dyan. Bigyan mo nga ng full PowerPoint para ma-picture nila yung sa mga nasa bahay. Para alam nila kung saan kukunin. Millennium reign of Christ. Revelations 20 verse 6. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Na? Blessed daw to. And the second death has no power over them. Mga hindi namatay to. Kasi nga po, naniwala tayo dun sa di ba? Ang sabi ng Romans chapter 6, pagka daw tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, yung bautismo mo, na-identify ka dun sa pagbuhay na maguli ng Panginoon. That's the essence of resurrections. Na-identify ka doon. Kaya, you are considered part of the first resurrections. Kaya nga sabi dito, blessed and holy are those who share in the first resurrections. The second death has no power over them, but they will be priests. Wow, ang trabaho pala natin, priest. Talagang tama yung chosen gen. Ano yung chosen gen? We are chosen generation. Di ba? We are the priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. It's not a positive. Kung tinanggap mo ang Panginoon, naging tapat ka sa Panginoon, faithful din ang Diyos sa iyo. Ang sabi nito, you will reign with Him for 1,000 years. May mga ibang pastor hindi tinuturo to, ang damot nila. Turo mo yan, kasi yan ang incentive ng mga Kristiyano. Na pagka naging faithful sila dito, pagka may dumang magandang babae, ay, babae lang yan. Pagdating nung Panginoon, bibigyan ako ng, di ba? Bibigyan daw siya ng asawang Diyosa. Well, mga kapatid, ang ganda pong isipin na ilan ng 1,000 years, gano'n ka, bigyan natin ng konting, ang pinakamatanda dito, wag nang pinakamatanda. Alright, magagalit na naman to, no? Ang pinakatao, kaya pong tumagal siguro ng 100 years. Yung talagang meron pang sense, no, nabubuhay, 100 years ka. Centenaryo. Apo. Yung nagtatato, si Apo something. Kung sino man yun, no? 100 na yun, di ba? Nagtatato siya. Mga kapatid ko, imagine niyo, yun tumagal ng 100 years. Imagine niyo, ilan yung 1,000 years? Times 10. Mas mahaba ang buhay mo. Pagpapalit mo ba yung buhay mo dito na wala pang 100? Ako, I believe, hindi ako tatagal kasi ang takaw ko. Tama? Pero ang pinagpeparahan ko ay yung 1,000 years. Kasama ko dun si Mrs. Doon na namin kakainin na dapat kainin.
Di ba? Kasi nga, glorified body ka na. Alright, tuloy natin. Okay, ang tanong mga kapatid, yung po bang mga faithful, maglilingkod na kasama ng Panginoon, they will be priests, right? Tama? Kasi nasabi ng Bible Tama? Paano naman yung mga hindi faithful? Patay. Anong wala lang? Mga kapatid, lahat may reward. Kasi ang sabi dyan, personal ang reward. And it is based on your work. Sabi doon, di ba? Whether good or bad. Okay. I want you to encourage with this word. This is a positive word and not a negative one. Please, yung mga nasa bahay dyan, yung mga nagtitiis dyan, yung mga nagkukontrol, di ba? Ganda nung, di ba, co-office mate mo, pwede mong gawan ng hindi masama, pwede mong ligawan, dahil hindi bawal, di ba, nagtitiis ka. Kapatid, you have a reward. Look at 2 Timothy chapter 2, verse 12. Dahil kung pinapangaral to, kasi importante po itong matutunan natin. 2 Timothy chapter 2, verse 12. If we endure, sabi doon, if we endure, so lahat tayo may pinagtitiisan, pinaglalabanan. If we endure, we will also reign with Him. 2 Timothy 2.12, nilagay ko dyan. Hindi ko pala nilagay dyan. Okay, 2 Timothy chapter 2.12. If we endure, yung mga taong nagtiis lang, we will also reign with Him. Yung mga nagtiis lang, yun lang ang sabi dyan, magre-reign kasama niya. Paano naman yung mga hindi faithful? Katulad doon, namatay na talagang makasalanan. Tapos, nung mamamatay na siya, may isang mabuting kalooban na Kristiyano na sinunod siya ng Word of God. At kinilala niya ang Panginoon bilang sarili niya ng tagapagligtas. Is he saved? Saved ba siya? Yes. Tama, kasi by grace Kaya lang ang problema, paano yung mga ginawa niya? Wala. Ang sabi doon, He will not reign with him. Anong mangyayari sa kanya ngayon? Sa Bible, I believe, may tinatawag na nagre-reign, mga bossing, no? Not bossing, but talagang siya, no? May posisyon. And I believe, meron tinatawag na expectator. Ano yung expectator? Tagapalakpak. Tagatimpla ng kape. Dinagdagan ko na yun. Walang ganun. Di ba? Sa Bible pala, may mga tagatimpla lang ng kape. Kasi nga, ito yung mga walang nagawa. Kaya sila lang sa langit, dahil sa grasya lang. Ang sabi ng Corinthians, para daw silang iniaagaw lang sa apoy. Kaya pagdating nila sa langit, may usok pa yung ulo. Alam niyo yun, di ba? Nasusulog ka na, tapos pinatay ng gano'n, umuusok yung ulo mo. Kasi inagaw ka lang. Nako, mahaba. Tapos na tayo. Kasi isang sem natin tinitira ko And then, millennium. And then, after that, yung tinatawag po natin na Great White Throne Judgment. Okay. Yung pong okay, thank you. I needed that. Yung judgment seat of Christ, it is intended for Christians. Please take note. Ito yung judgment seat. This is rewarding. Pero yung tinatawag na Great White Throne Judgment, ito po ay nasa Revelations. This is after everything has happened. This is after the millennials. Millennial reign of Christ. So pagkatapos nun, 1,000 years, mga kapatid, ito na, Great White Throne Judgment. Ang sabi doon, yung mga tao doon sa Hades, o places of the dead, kukunin, yung tinatawag natin na the Lake of Fire, no? Ay ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy pa. Aba? Dagat-dagatang apoy. So mga kapatid, ang ibig sabihin, ito ay para sa mga hindi Kristiyano. So ito yung mga dumanas ng hirap. No? Dumanas ng hirap at ito yung mga survive. Pero ang masakit, hindi pa rin nila tinanggap ang Panginoon bilang sarili, hindi pa rin nila kinilala ng tunay na buhay na Diyos. Grabe kapatid. Apoy pa more. Wow. Siguro ang lungkot natin ito, no? Yung mga mahal natin sa buhay na talagang kasama dyan. Ang sabi ng Bible, hindi daw, sa dami nila, hindi daw halos, napupuno daw ang buong kalangitan sa dami nila na ginajudgesan. So nakakatakot po ito. So I've got a chart here. Ito po, yung actual na mangyayari. Siguro i-discuss ito sa future ko ano mangyayari. Ito yung pinaka parang bird's eye view. Ngayon, yung mga binanggit ko sa inyong term, ipa-plot ko yan. And you just send email to me. Ibibigay ko po itong chart na ito. And then we can have a discussions after this regarding this. Kompleto po yan. From the cross up to, yung tinatawag natin, new heaven and earth. Buo po yan. At anong mangyayari?
Naka-chart yan 1, 2 hanggang 19. Maganda po yan. So, if you want, I can send you the presentations. Teng, paki-zoom mo nga, paki-zoom out mo nga. Ayan, okay. Paki-post nyo na po, ang tawag dyan, ipa-screenshot nyo. And then hopefully, I can discuss it after this series. No? At yan po yung mangyayari dun sa kabuuan. Alright, thank you. Continue tayo. Okay, marami daw sign on the earth. Ano yung sign of the earth? Alright, ang sabi dyan, okay, ito po yung third temple. Lagi kong paborito to. Binanggit ko kanina, ito yung nasira noong AD 70. Yan yung pinagmamalaki ni Herodes na accomplishment niya. So ngayon, ganyan ang itsura ngayon yan. Kasi nga, dahil doon sa 7 AD revolt, talagang hinuka yan. Dinestroy, tinabunan. It's in ruin now. Hanggang ngayon, uhukay pa rin nila yan. At identify na nila. Merong pong sa Israel, may dalawang, actually tatlong religions ang very important dyan. Number 1 is Islam. Number 2 is Christianity. Tapos number 3 is Judaism. Lahat ng kanilang mga highest, nandiyan dyan. Sa Islam, nandiyan dyan yung second most holiest. Kasi sabi nila, nung tinangay daw sa langit si Muhammad, yung pagbagsak na raw sa lupa, nandiyan dyan yan. Yan yung Dome of the Rock. Tapos yung Judaism, of course, alam natin, na yan yung from David times, yan ang religion nila. And then yung Christianity, dyan nabuhay ang Panginoon, dyan siya namatay. No? Napaka-importante po niyan. So, bigyan ko kayo ng konting update. No? So, meron na pong supply ng tubig na kailangan niyang lugar na yan. Kukunin po nila sa Gihon Spring. Na ibig sabihin, nabuhay yung Gihon Spring ngayon, kaya na nilang mag-supply ng tubig doon sa, kasi mahirap ang tubig sa sa Israel. But now, meron na siyang spring that can supply. No? At nakita nila yan sa city of David. So it means they are on the right place. Ang sabi nga nila, dati iba ang pananaw ko dito But after reading several truth na lahat daw ng mga archaeologists, no? Naniniwala sa nila na yung lugar ng Dome of the Rock, it is the place where the temple is really located. Hindi nila pwedeng alisin yun dyan. Pero, merong deal na gagawin yung, ang tawag natin ay Antichrist sa future, na pagbabatiin niya yung dalawang religion na yan, na pagkasamahin niya, na pwedeng mag-put up ng temple doon sa lugar ng Dome of the Rock. So bakit importante yan mga kapatid? Yan po ang indications ng second coming ng Panginoon. Pagka naitatag na yan, pagka yan ay nagawa na, dyan magpapakilala yung Antichrist na siya ay dapat sambahin. Kaya kailangan tumayo yan. Yan ang aking indications. Pagka yan ay tumayo, ibig sabihin, ayan na. Ayan na. Malapit na dumating ang Panginoon. Pastor, hanggang ngayon, ruin pa rin yan. Yan ang itsura niya, no? No. Wait, there's more. Meron na siyang Gihon Spring. Abby, you're right. Meron na siyang blueprint. Meron na siyang ang tatawag natin na temple worship materials. And the most controversial is yung tinatawag na Minoa. Yung kandelabra, yung nilalagyan ng kandila. Nung yung pinost ko yan diyan, nandoon pa lang yan doon sa school. Bago mag-pandemic, inilabas na po nila yan, Minoa na yan. That's made of pure gold. Yan ay gagamitin nila doon sa entrance ng temple. So ready na sila mga kapatid. At ang iaalay nila, yung Ark of the Covenant, pwede nilang gumawa ng replica. Nakuha na nila yung dimensions. Kasi nakadetailed naman sa Bible yan Mga kapatid, ang pinakamalupit dyan, nakita niyo yung bakang yon? The Red Harper. Mga kapatid, nung pinresent ko yan sa inyo, 2020, nagawa na nila yung DNA. Ngayon, 2012, naparami na nila yan. 2021. Ibig sabihin, maski na, kasi yearly yan yearly worship yung ginagawa Pwede na silang mag-alay through genetics. Kasi ang Red Harper, yan ay kakaibang baka sa kanyang generations. Wala pong pulang baka. Di ba? Manok na pula lang. Pero walang pulang baka. So through genetics, nagawa nila yan, at it is pure, really pure. Ngayon, pwede nilang sunugin yan. Nandiyan na yan. Inihintay na lang yung go signal. At ito, mabigat dyan, mga kapatid. Ay, okay. Mabigat dyan. Yung mga, nakita nyo yung mga priest, mga kapatid, meron na silang specific work. Tinitrain na sila.
And they invested, I think, $1.5 billion in finance. So nakakuha na sila ng mga financer. Ang sabi nila, within 3 years, kaya nilang gawin yung temple na yan. Aaron, mga dugo nila yan. Mga kapatid, 3 years, kaya nilang mag-construct ng ganun kagaling. Totoo yan. Naalala nyo nung magkaroon ng big hole sa Japan? Naalala nyo yun sa Facebook? Di ba? Sinkhole, nabiyak yung kalsada. Ginawa po nila ng 24 hours. Ito 3 years kaya nilang gawin at may pondo na. Pasalamat po sa sa tawag dito sa pandemic. Kasi talagang nagkaroon sila ng full study diyan sa lugar na yan. And then technology. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi ka makakabili pagka wala ka nung seal. Hindi po vaccine ha. I think you've seen this before. This in Europe. Stockholm, tama? So the biggest benefit, I think, is convenience. It basically simplifies your life, and that's why I think people find it interesting, because you don't have to have keys, you don't have to use tags or anything else for using printers. You can do airline fares with it. You can also go to your local gym, etc. So it basically replaces a lot of things you have other communication devices for, whether it be credit cards or keys. And of course, putting things into your body is quite a big step to do. And it was even for me at first, thinking like, why would I do this? But then on the other hand, I mean, people have been implanting things in their body like pacemakers and stuff to control your heart. That's a way, way more serious thing than having a small chip that actually can communicate with devices. The data that you could possibly get from a chip that is embedded in your body is a lot different from the data that you can get from a smartphone. So, conceptually, you could get data about your health, you could get data about your whereabouts, how often you're working, how long you're working, if you're taking toilet breaks and things like that. All of that data could conceivably be collected. So then the question is, what happens to it afterwards? What is it used for? I'm certain that this will be the natural way to add another dimension to our everyday life. I mean, for me to be able to seamlessly interact with everything digital around me means me leaving a keychain, which, however, is a 5,000-year-old invention. It's kind of lame. And carrying money around, a wallet, and plastic cards, it's Actually, first generation yan. Yung bago ngayon, mas maliit pa yan. natural step for electronics. Kasi laki na po nung tip ng ballpen nyo. The future. That's why. Yeah. Mga I saw Europeans this at a yan. fair. All right. So, what I'm trying to create awareness about, the technology of putting this information on your body is already here. Na yun po ang i-attach ngayon ng Apple sa kanilang mga system. Maging compatible nila. Kasi yung Apple Watch ngayon, di ba? Yung Apple Watch ngayon, na-measure niya yung health mo. Na-measure niya lahat, pati yung tibok ng puso mo. So ngayon, mag-a-add on sila ng device na ipapasok na yung chip dito sa iyong body na hindi mo na kailangan yung Apple Watch. It will sync to your system na parang naka-connect na sa cloud. And then your doctor can monitor. No? Ganun na po ka-high-tech, mga kapatid. So, ang tanong, kaya nga po ibang mga kapatid natin natatakot magbabakuna kasi akala nila yung chips ang ilalagay sa kanila. Hindi po yun. Wala naman chips. Kasi kung ganun, di ba, walang ganong requirements na ipapasok sa iyo yung ganung chips through vaccine. Vaccine is vaccine. Di ba? And we are using this vaccine since smallpox. 19th century pa yan, no? So in conclusion na ako, ito po maganda. And I will let the other pastors discuss more on details about this. Matthew 24 verse 36, no one knows about that day or hour, nor even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So yun ang problema. Wala daw nakakaalam, no? Kanina ang sabi ko, the Lord is protecting us. Number 2, the Lord is preparing us. And then finally, the Lord wants us to participate. Participate yung pinakalas. Ano yung participate? Di ba?
Look at verse 24. Matthew 24 verse 11. Hindi mo alam na darating pero may 24. Ang sabi diyan, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and as a testimony to all nations, and a testimony to all nations, and then the end will come. The Lord wants you to participate in sharing His word sa ibang tao. Ang tanong mga kapatid, ngayon, now you know, at hindi mo alam na darating na ang Panginoon, mag-participate ka. Pagka may gawain ng Bible study, umatin ka. Kung may pagkakataon mag-share ka sa didepress na kaibigan, you share the word of God. Kung mayroong gawain, katulad ng mga camp, may mga soul winning, may mga drive, sumama ka. Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-participate ka. Kasi nga, pagka nag-participate ka, may reward ka. Is that an amen? Hindi bibigyan yung reward ng walang participation, tama? Yung tumunganga ka lang, tapos gusto mo yung reward, pareho kayo nung hindi nakatunganga? No! Kaya nga mga kapatid, ito lang ang prinsipyo. Ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Mas na nagwawalis ka lang ng church, yes, walang nakakapasin sa'yo. Minsan pinapagalitan ka pa. Pero kung ang puso mo ay paglilingkod sa Diyos, let's give reward. Amen? Come, di ba? Be faithful. Come, good, and faithful servant. Tayo po tumayo, tayo po yung magpasalamat sa Panginoon at hopefully, you are blessed with this message. Now, it's up to you. It's up to you. Lord, thank you sapagkat muli, niremind mo kami ng aming mga dapat gawin. And salamat sa protection sa pinagkaloob mo. Ikaw ang patuloy na magpala. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa mensaheng ito. Nawa, Panginoon, hipuin mo kami na maging reactive kami or responsive kami sa mga bagay na aming narinig. Holy Spirit, protect us, control us, and continue to manifest in our lives. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Alright?